Hey mga bro, ito nga Dave Ildefonso. Balik PBA na nga pagkatapos itong matrade ng Titan Ultra Giant Righteous dito sa Converge Fiber Xers kapalit ni Monhe at first round pick. So basically, nasa lineup ng Converge Fiber Xers ito pong si Dave Ildefonso. Ito, lalakas lalong ang Converge niyan. Pero ang SMB mga kabros, di nyo ba alam na bago pala matrade ito pong si Dave Ildefonso, yung rights niya dito sa Titan or Northport dati, mga kabrods, gusto na rin palang kunin ng SMB ito. Kaso nga lang, ang ganda ng laro nito sa MPBL. Dito sa Abra Solid Weavers, kaya nga medyo mataas yung offer dito, kaya hindi pa ito umaalis. Pero, nung itong nakaalis na ito sa MPBL at balik PBA at trinade yung rights niya sa Converge, mga kabrods, dito, alam din naman natin, nandito rin yung kanyang father na si Danny Ildefonso dito sa Converge. Kaya, dito siya na-trade din mga kabrods. Pero dito sa SMB, gusto nilang kunin ito pong 6'5" or 6'6" shooting guard or forward na ito. Dahil nga mga kabrods, parang future na rin ito para sa SMB. Di nyo ba alam kung gaano rin kalakas ito pong si Dave Ildefonso? Bago rin ito mag-MPBL, galing din naman ito ng ibang bansa. Kaya dito sa MPBL, talagang parang nilalaro-laro na lang niya yung mga players dito. Talagang he's toying all the players here. Kaya nga mga kabrods, dito sa SMB, gusto rin nila ng mga ganitong batang player. Talagang pang future sa kanila, magandang shooting mga kabrods, maganda pang pangangatawan ni Dave Ildefonso. Tignan nyo, laging kondisyon yung pangangatawan, maganda rin yung speed neto, maganda rin yung vertical neto, maganda rin yung depensa, pati yung opensa mga kabrods, lalong-lalo nandyan nga siya mas sumikat yung pagiging offensive player neto po ni Dave Ildefonso, yung mga hustle drive, yung mga fearless drive, yung mga walang takot pag umatake ng basket. Yan nga, kaya nga mas na-discover ito nung nasa MPBL, kaya mas kinuha ito ng Converge Fiber Xers ngayon. Lalong-lalo na dyan naman yung tatay niya ng kanyang father na PBA legend na si Danny I. Kaya nga dito sa SMB, gusto nilang ma-add ito pong si Dave Ildefonso. Susubukan nilang mga kabrods kung pwede man. Susubukan nilang makipag-trade dito sa Converge para makuha ito pong si Dave Ildefonso. Alam din naman natin kung gaano rin ka-importante ni Dave, lalong-lalo na ngayong nasa PBA na ito. Ang dami na nga yung mga reports and rumors ng mga ibang teams na interesadong makuha ito pong si Dave Ildefonso na balik PBA. Ang dami rin namang teams, mga kabrods, na gusto rin makipag-trade na sa Converge Fiber Xers dahil nasa first rounder rin naman na pick na ito. And yun, alam din naman natin yung kakayahan ng isang Dave Ildefonso kung makuha ng SMB, dagdag scoring, dagdag hustle sa laro, dagdag sa depensa. Biruin nyo, parang Kobe Paras lang din ito na maganda yung handles, mga kabrods, maganda rin yung shooting, maganda yung scoring, maganda yung depensa. Napaka-physical din na player ni Dave Ildefonso. Kumbaga parang nasa kanya na yung lahat Yes mga bros, nasa kanya na yung lahat. All around the player, may height na, maganda na yung speed, yung quickness, yung lakas, yung strength na ito mga kabros. Kaya dito sa SMB, gustong-gusto nila, talagang interesado sila makakuha ito pong si Dave Ildefonso. Pero malalaman na lang din natin kung itutuloy ito ng San Miguel Beermen dahil Balbilit at ayon din sa mga reports na ito mong SMB ay gusto rin nilang makakuha ng mga ibang mga veterano ngayon. Pero kung gugustuhin man nila si Dave Ildefonso, kailangan ligawan muna nila yung papa ni Dave na si PBA legend Danny I kung pwede itong matrade sa SMB. Dahil galing San Miguel Beermen din naman ito pong papa ni Dave, di ba? Na si Danny I Ildefonso. Kaya pwede kung makuha ng SMB. Ito, kaya komenta mo lang pinyo mo dito mga brods. Sa tingin nyo ba dapat kunin ng SMB si Dave Ildefonso? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito na nga, alam din naman natin na si Scottie Thompson, alam na natin na one of the best player ng Barangay Nabras San Miguel. Kaso nga lang, yung laro nila ngayong first game ng ngayong All Filipino Cup, pinaka first game ng laro ng Ginebra against Magnolia, 0 point nga lang ito pong si Scottie Thompson. Hindi naman natin sa dinadown
Ito pong si Scottie, maski ako, idol ko rin naman si Scottie Thompson mga kabrods, sabi rin nila, baka nga i-trade na ito pong si Scottie Thompson dahil parang bumabagsak na yung laro. Pero, hindi naman sa gina-judge din yung first game ni Scottie dahil first game lang din naman ito. Kayang-kayang bumawi ni Scottie, ang dami nang napatunayan nito sa Ginebra, Championship, MVPs, maski sa Gilas Pilipinas, di ba mga kabrods? Tapos sinasabi nila, 9 points si Sunny Steele while si Scottie 0. Tignan nyo naman, ito pong resume ni Scottie Thompson kung gaano na at ano na yung napatunayan nito sa PBA, sa basketball world, sa Gilas mga kabrods, kaysa kay Sunny Steele. Pero ito nga, once daw kasi na bumagsak ang laro ng Scottie Thompson, medyo nawala rin sa laro, sa wisyo. Ito, may mga reports and rumors din tayo at mga comments mga kabros na maka-itry ng Ginebra kung i-offer nila si Scottie Thompson baka tanggapin ng Converge Fiber Xers ito pong offer ng Ginebra para ma-release at maibigay nila si Mikey Williams. Yes mga kabrods, alam din naman natin, napaka-blockbuster trade na ito. Dahil ito pong si Scottie Thompson, one of the best player din ng Ginebra, while ito pong si Mikey Williams, yes, one of the best player rin naman ito ng TNT dati. Pero itong sa Converge na ito, hirap na hirap itong papirmahan si Mikey Williams dahil napaka-grabing attitude nito. Gusto import na numbers yung sahuran nito. Pero kung gustuhin mo, kung gugustuhin ng Ginebra, kung value-wise lang, kung value to value, si Scottie Thompson siguro yung pinaka-value ni Mikey Williams para makuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero kung Ginebra fan ka, kung ikaw ay matalinong player, Ginebra management ka, hindi mo ititrade si Scottie Thompson dito kay Mikey Williams, di ba? Mga kabrods, kahit sabihin nating napaka-scorer ni Mikey Williams kaysa kay Scottie Thompson, pero yung naibibigay na laro ni Scottie sa mga stats pa lang, hustle nito sa laro, mga kabrods, napakalaking bagay nun. Wala pang attitude. Ito pong si Scottie Thompson, unlike kay Mikey Williams. Pero, mga kabrods, kung gugustuhin mo naman, magkakaroon ka ng super scorer sa iyong kupunan, parang may import ka lagi sa iyong kupunan, maski All Filipino Cup, dito ka na kay Mikey Williams dahil super scorer ang player na ito. Walang hassle ito sa laro, pero may depensa rin naman. Pero kung gugustuhin mo na parang scorer ka, parang meron kang Justin Brownlee every season, mga bros, every conference, and ito, mag-go ka kay Mikey Williams. Kaso nga lang, mawawala ang hustle player na si Scottie Thompson. Napaka-bigat ng decision na ito mga brods para sa Ginebra. Dahil ito, 50-50 pa sila or maliit na chance na maititrade nila si Scottie. Dahil kung hindi nga si Scottie, baka ibang player na lang katulad ni Maverick Amacy. Kung papayag ang Converge Fiber Xers. Pero kung bumagsak man ng laro mga kabrods, hindi naman sa ayaw na ng Ginebra kay Scottie. Kung bumagsak lang naman if ever ang laro ni Scottie, alam naman natin na babawi yan if ever lang. Dito nila ititrade si Scottie kay Mikey Williams. Pero malabo yan mga kabrods, pag-iisipan at pag-aaralan pa ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero ikaw mga bros, sa tingin nyo ba dito sa one-on-one trade na ito, sino ang magbe-benefit? Scottie to Converge or Mikey Williams to Barangay Ginebra San Miguel? Kaya komento mo lang po dito mga bros, isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.